dito sa hiwalayan Dominic Roque at Bea Alonso. Viral po itong pagkakadawit ng mga pangalan ninyo. Parang sugar daddy ka raw. Binahay mo raw siya sa isang kondo. Oo nga, Daddy Bull. We love you even if you are gay. So, nakakatawa lang yung issue. Actually, pinagtatawanan lang namin. Sugar daddy na ako bigla. Hindi ba pwedeng nirent? Hindi ba pwedeng binibenta? Yung condo, no? Totoo, akin talaga yun. Siyempre, as a friend, barkada, si Dom asked me if I wanted to have it rented. Hindi ko naman ginagamit. Siyempre, ipaparent natin sa barkada natin. Kaya nakakapagtaka na umabot sa ganito na even ang genders namin ang pinagkakaguluhan na ngayon ng marami at nagtatanong kung talagang lalaki ba talaga kami. But it's a good time also to clarify things. Yung good intentions namin was twisted by people just to create a story na hindi naman totoo. Minsan yung chismis mas pinaniniwalaan kaysa sa katotohanan eh. Yung naglabas sa akin, tinake down kagad. Siguro nalaman niya na abogado pala ako. Hello guys! Welcome to J. Ruiz Talks at Sentro Artista, kwentuhan ng mga personalidad at influencers ng bansa. Ako po ang inyong lingkod, si J. Ruiz. At sa araw na ito ay makakasama natin ang dalawang politiko na pinag-uusapan na ngayon ng marami, lalo na sa larangan ng social media. Dahil sa pagkakadawit ng kanilang mga pangalan sa hiwalayang Bea Alonso at Dominic Roque. At syempre, papakilala natin itong dalawang kaibigan natin. Walang iba po kundi si Mayor Bullet Halushos at si dating Congressman Bong Sultay. First time namin dito and we'd both like to ma-clarify namin yung mga issues na binabato sa amin sa mga lahat. Ito kasi yung mga araw, viral po sa social media at sa mga vlogs itong pagkakadawit ng mga pangalan ninyo dito sa hiwalayan Dominic Roque at Bea Alonso. Ano niyo ba nakilala si Dominic Roque? Nag-umpisa yan sa pagmumotor. Nagkakarera kami sa Clark. From there, naging good friends kami. We started doing businesses, nagtutulungan kami. Kaya nakakapagtaka na umabot sa ganito na even ang genders namin ang pinagkakaguluhan na ngayon ng marami at nagtatanong kung talagang lalaki ba talaga kami. So, nakakatawa lang yung issue. Actually, pinagtatawanan lang namin. But it's a good time also to clarify things. Yung totoo lang, yung gusto natin i-clarify para malaman din. Tama sinabi ni Mayor Bullet, matagal na kaming magbabarkada. Kagaya yung sinabi na, started with similar passions for riding motorcycles, cars, at pare-pareho eh. Basta saya kaming magkakasama. In fact, yung passion na yan led to the formation of a group. Yung tinatawag namin Euro Monkeys, which is a group that were Mayor Bullet, myself, si Dominic, si Dingdong Dantes, si Richard Gutierrez, Kim Atienza, Doc Yapi, sila Emil Bano. We both share similar taste, similar passions. Lagi kaming magkakasama. Alam mo, sa barkadahan, diyan din kayo magtutulungan eh. And siguro itong issue kung saan nadama yung pangalan ni Mayor Bullet at pangalan ko eh dahil sa pagnanais namin na matulungan yung mga kaibigan namin. All of you guys have a love for riding bikes. Ngayon, umiikot kayo ng buong Pilipinas. Actually, kanina lang, galing kaming Tagaytay. Yun talaga yung hobby namin. So, every once in a while, when I have time, pag nasa Manila ako, on the weekends, kung nag-iimbita si Kong Bong and friends, we all find time to spend time together, nagmamotor. So, talagang close kayo as friends? Yeah, very close kami. Kaya nga kami nagugulat, kami ni Bullet, dahil yung mga nangiintriga naman, obviously, nangiintriga lang para, siguro, ewan ko, para dumami yung viewers nila or whatever. Kasi ang dami nilang mga pinopost na picture, pero simpleng-simple lang naman na kung titignan nila yung social media page ni Mayor Bullet o yung page ko, makikita nila na since mga decade ago, magkakabarkada na kami. Ang pagkakaibigan namin is nothing new. May tawag ba sa grupo nyo? Euro Monkeys. Euro Monkeys. So, pag-usap, gano'ng kalaki to? Konti lang kami. 17? 16, 17. So, medyo close din yung Yeah. to help each other, Yes. business, Yes. others. Tulungan. Oo. Himayin natin yung issue kasi mga kumakalat kay Mayor Bullet muna. Sinasabi doon sa mga vlogs na parang Pangit naman. Pangit naman pakinggan, sugar daddy. Hindi naman okay, tsaka. Natatawa tuloy yun. Yun nga, sugar daddy na binahay mo raw siya sa isang kondo na mamahaling kondo. Okay, clarify ko lang, no? Oo nga, Daddy Bullet. Daddy na naman. Bakla na ako, matanda pa. Ano ba naman yan?
Yung condo, no, totoo, akin talaga yun. Pre-selling pa nga, nakuha ko yan. Dalawa yan eh. During that time, ginawa ko siyang Airbnb, but because of the pandemic, pinagbawalan kami i-open for Airbnb. Siyempre, as a friend, barkada, si Dom asked me if I wanted to have it rented. Hindi ko naman ginagamit kasi I stay in the Sun City now and I live in Alabang. Siyempre, ipaparent natin sa barkada natin for a good price. And natawa lang ako kung bakit tumalon yung issue from business to binahay na eh. Una-una, itong mga nagkakala that are claiming that they are mga batikang journalists, sana naman ingat-ingat din kasi they have a responsibility to the people na dapat fact-finding. Hindi yung nalaman nila na nasa pangalan ko yung condo, sugar daddy na ako bigla. Hindi ba pwedeng nirent? Hindi ba pwedeng binibenta? Tumalon ka agad eh. Ang problema doon, sinakyan eh. Ginagaslight nila yung issue eh. And naawa rin kami kay Dom kasi syempre, affected na nga yung tao sa breakup, ililink pa kami sa kanya. Kami, pinagtatawanan lang talaga namin, but some point, kailangan talaga tumigil and I think these people have to be reprimanded. May batas tayo. Pero magkano ang upahan dito sa... Unit like mine, 100 plus. Oh, back then Pero ang usapan namin ni Dom, 50% lang, provided na aayusin niya. So inayos niya lahat. Yung pinakita niya sa video, totoo yun. Inayos niya from the ground up. Sabi ko, sige, wala akong gagawin Kasi sira-sira na rin siya. Tumutuklap na yung sahig, pinatiles na niya. Sabi ko, sige bro, ayusin mo. At least wala na akong gastos. At the same time, kumikita pa ako konti. He was already staying there for almost 3 years Matagal na rin Sinakyan pa nila. At least, sana naman, mas mataas na yung renta ngayon pagkatapos sa buwanan ni Dom yung unit, no? Just para lang maklarify, no? May proof ka ba na talagang binabayaran nito? Oo naman, pinadala ko sa yung text Inaano ko nga siya pare, bayaran mo na yung utang ko. And I'd wait for a couple months before he'd make the deposits Okay lang, sige lang. No problem, di naman ako nagmamadali. Importante, the place is being rented and hindi siya nasisira. In case wala namang gumamit, pinahiram mo lang sa kaibigan, di ba? Hindi, pinapabayad ko sa kanya, hindi yung pinahiram. Hindi ko na siya binahay Clarify lang Baka kasi, nowadays sensitive na ako sa mga usapang ganyan Sa'yo naman, iba naman ba to sa issue? Alam naman natin na ambassador si Dominic Roque sa mga clean fuel gasoline stations mo. Ngayon naman, sinasabi na binigyan mo raw siya ng gasolinahan. Kagaya ng sinabi ni Bullet, it's very easy naman to find the truth Kung talagang itong mga batikang reporters, journalists, kung gusto nila malaman kung ano ito madaling malaman naman Pero syempre, kung ang purpose is yung pang-iintriga, then it doesn't matter kung ano yung totoo. Si Dom, from being a friend, mahilig sa motor, nangangarera yan Parang si Mayor Bullet, nangangarera ng motorsiklo yan dati Because mahilig rin sa motorsports. Ang kumpanya ko, yung Clean Fuel, nung nagkaroon kami ng team, yung Formula V, yun yung predecessor ng ng Vios Cup. So, nung nagkaroon ng Formula V, I decided to get a team doon sa karera na yan. Kinailangan ko ng celebrity driver. Kasi yung niyan, meron kaming professional driver, tapos nung kumuha rin kami ng celebrity driver. Siyempre, sino pa ba yung kukunin ko? Di kukunin ko na yung kaibigan ko to drive for us. So, doon si Dominic yung naging celebrity driver. And then from there on, dahil alam mo, mabait si Dom, ginawa ko na rin siyang brand ambassador na Clean Fuel. So, kung talagang magre-research lang, makikita nila na as early as 5 years ago, talagang brand ambassador na si Dominic. Ang nakakagulat nga, yung pinost pa nilang picture, yung contract signing namin ni Dom na kinukuha siyang endorser. Pero wala naman din katotohanan na binigyan siya ng gasolina. He's present doon sa yung contract signing between myself as president of Clean Fuel and him as yung aming brand ambassador. Tapos doon, may mga picture na nasa sa ribbon cutting siya because that's part of his responsibility as brand ambassador of Clean Fuel to attend yung mga ribbon cutting na Clean Fuel. Kaya ako nung una natatawa, I was taking it lightly. In fact, sabi ko nga sa kaibigan ko, uy, okay to nakakakuha ng libreng advertisement ng Clean Fuel. Oo. Tsaka dumami yung followers ko. Oo. Tinignan ko rin yung followers ni Mayor Bullet. Nakita kong pasikat na siya ngayon. So siguro pagka natapos yung kontrata ni Dom, si Bullet naman ako kung endorser dahil sikat na rin Pero in fairness, effective Kasi gaano karami na ang Clean Fuel gasoline stations mo? Well, nasa kami, around 156 stations. Servicing all over the Philippines? Yes. Purely in Luzon, soon in Mindanao. Kaya nagpapasalamat ako sa lahat ng mga motorista na nandyan sa patuloy na pagtangkilik sa Clean Fuel. And kagaya ng sinabi ko, punta ako sa Mindanao, ang aking endorser doon, si Mayor Bullet Alusos. Yun Hindi ko tuloy Sabi ko yun Pero alam mo, kidding aside, syempre, you don't live in a bubble. May mga tao dito, may mga naapekto ng tao. Yourself, your reputation, your honor, your dignity, your family, your friends.
your relatives? I mean, for you, Mayor. Ako, dinadaan ko lang sa biro talaga. Ako, pinagtatawanan ko lang. Pero at one point, like I said, kailangan mo talaga explain eh. Alam mo, first time last week, nag-attend ako ng flag racing namin. Imagine, flag racing, nandun lahat, PNP, nandun lahat ng mga department heads ko. Doon, kinlarify ko pa eh. Pero as a biro. As a biro. Tapos ang binilo ko nga doon, medyo na-late lang ako ngayon kasi nagbibihis ako and then on the way to the City Hall, napansin ko, nakapink ako. So parang ang hirap tuloy sabihin eh. Sabi ko, napakahirap ngayon ngayong panahon na kailangan ko magbantay sa mga sutsot ko, sa mga sinasabi ko, kasi baka isipin nila eh. So I had to clarify. Not for anything, but syempre may anak din ako eh. Ayoko rin na nadadamay siya. Nagtatanong siya, tinatanong siya ng mga classmate niya kung totoo. Although, she's also taking it lightly, but we don't know eh. Kasi she's only 12 years old eh. So we don't understand kung talagang anong iniisip ng bata eh. So talagang clarify namin. Yeah, ako nararamdaman namin. Kasi reputasyon mo to. Hindi lang naman sa'yo. You built your reputation for decades in public service and business. Naging congressman ako for 9 years. Nag-board member ako and ngayon mayor ako ng Dapitan. Also our responsibility para explain sa mga Dapitanons itong issue na to na hindi totoo. Dahil baka nga may maniwala. Sabi ko nga kay Bong, sabi ko, you know what, kung sa 20 million na nakapanood, nagka-interest dun sa issue ni Bea Dom na hiwalayan, siguro sa 18 million naniwala. Kasi hindi naman tayo kilala ng mga yun eh. Diba? Swerte na tayo kung may 2 million doon nakakilala natin. Baka nga, pati yung 2 million nakakilala natin, baka maniwala din eh. May nagduda. May duda eh. So, in a light way, no, we had to explain. So, we're here. Thank you pala talaga, Jay, for having us. Well, alam mo, Jay, tama yung sinabi ni Bullet, Nung una, sabi ko nga, napag-usapan namin yan eh. Yung mga kaibigan namin, people who are close to us, people who know us, alam na kung ano yung totoo at alam nila na talagang malayong mangyari yan. Oo, na pag-iisipan mo, pwede ba naman maging bading si Bullet? Eh, ang tagal-tagal niya pinaghirapan yung reputasyon niya. Yun na nga. Oo, and kagaya sa akin din, nung sabi natin, totoo yan alam mo, yung mga malapit sa atin, alam hindi totoo yan. Pero paano yung hindi naman malapit sa atin? Baka kung anong isipin nila. In fact, a friend, yung colleague ko, si Congressman Kiko Benitez, few days ago, nag-text sa akin ng message niya. Sabi niya, "Boss, how are you?" Tinext back ko siya. "Boss Kiko, why are you asking how I am? Is it because of the Bea Dom issue?" Tawag siya. "Boss, oo, trending ka dito sa floor." The thing is, tama rin yung sabi ni Bullet. It also has an effect doon sa mga anak namin. Yes. Lalo na ako. Ang dami kong anak. 5 yung anak ko. Si Bullet, hindi ko alam kung ilan. Kung baka mas madami yung kanya. Pero ako, 5. Siyempre, yung mga kaibigan ng anak ko, hindi naman ako kaibigan. Di ba? Baka kung ano yung isipin nila. Yes. Kaya, thank you for giving us this opportunity to explain our part. And kami naman, we're confident that later on, alam mo, si Dom at si Bea, kaibigan namin yan. Later on, we are confident, we're hopeful that they will also come out with a statement clearing our name. Dahil if they value our friendship, alam nila na naaapektuhan kami and they have to come out and sabihin naman yung totoo. Kaya nga nagugulat ako ngayon, benefactor na ako, ganun din si Bullet. Eh, ninong dapat ako sa kasal eh. Ikaw dapat kasi yung asawa. From benefactor. Tinanong ka ba ng mga anak mo or family? Or Yung parents ko naman, yung sisters ko, alam naman nila yung totoo yan. Alam nila na intriga yan. Yung daughter ko, my eldest, actually took it very, very lightly dahil pinorward niya sa akin yung picture na lumabas. Ito yung unang picture. Ito yung contract signing namin ni Dom eh. Nabiligyan daw ng gasolinahan. Tapos sabi ng anak ko, text niya, "Dad, do you know that people are saying you are the cause of Bea and Dom's breakup?" Tapos nun, meron siyang happy face. Tapos, "Well, we love you even if you are gay." So sabi ko, crazy. Pero kahit kailan, hindi kayo tinanong ng mga vloggers or reach out to you guys to clarify? Talagang demolition job eh. Collateral damage kami dito sa nangyari. Eh buti kung maliit na bagay lang si Bea at si Dom. Every Filipino knows them. And sa dami nangyayari ngayon sa showbiz, yun talaga yung tinutukan nila eh. Some way or another, they found a way na isingit yung mga pangalan namin dun sa trending na paghiwalayan nila. Actually, yung nalaman nga ng tatay ko eh, sabi niya, "Oh, nag-viral ka ngayon ah." Sabi niya, "Oh, ikaw daw yung dahilan kung bakit naghiwalay si Bea at si Dom." "Okay yan si Bea." Sabi ko, tumatawa naman ako,
Okay nga din eh. Ayos nga rin yun eh. Sana kung totoo yun. Ang problema, si Dom yung inano sa akin eh. Tawa siya ng tawa. Sabi ko, grabe talaga itong issue na to. So, nakakatawa lang. But like I said, maganda na itigil na yun. And let's leave it at that. And then let's wait na lang kung anong pwedeng legal remedies natin dito. I agree with Bullet. Naaawa rin kami. As barkada ni Dom, naaawa kami. Alam mo, yung tao apektado doon sa breakup, they were together for 3 years. At alam naman namin na talagang mahal ni Dom si Bea. And vice versa. And kagaya ng sinabi ko, imagine, they were supposed to get married September. Masakit na nga yun yung hindi natuloy na inaasahan mo kakasal na kayo. Tapos nun gagawan ka pa ng kwento na pinalabas naman nila na sobrang walang kinikita si Dom na walang pera. Hindi naman siguro, hindi naman ganon. Because we know, he has a media outfit, yung Blackpink, which does advertisement for marketing purposes. So, kawawa naman yung tao. Na kami rin, as friends, naaawa kami. Nag-uusap pa rin kayo? In fact, just last Saturday, birthday nung kaibigan namin, yung Arthur King, which is part of the Euro Monkeys. Nandun yung buong barkada namin na grupo namin, and si Dom was there. Kumusta siya? Malungkot because of the breakup, pero hindi naman totoo yung sinasabing nagkukulong raw sa kondo. He's bothered by the breakup and bothered by all these talks. Kasi, alam mo, kami naawa sa kanya kasi parang durug na durug siya dito. Yun nga. Parang dating gold digger, wala. Parang ganun yung lumalabas. Sugar daddy, yan yung mga lumalabas. Tsaka, affected siguro siya. I mean, kung kami nga affected in a little way, sa kanya, career niya yan eh. Nung lumabas nga kami, nakita kami sa birthday ng friend namin, tumatawa siya, gumagano'n. Pero you can tell sa mata na medyo affected talaga yung tao. Kawawa rin talaga. Kumbaga, binugbog talaga. Buhog. Walayan ka na magiging asawa mo, fiancé mo, eto pa ngayon ang... Bea Alonso pa talaga, di ba? I mean, come on, kilalang kilala talaga. Pero nagtataka ako, ba't siya nagtatago? Ba't di siya salita? Kasi kayo, collateral damage dito eh. Magkakaibigan tayo, di ba? Dinamay kayo. Dapat siya mismo magsabi, o teka lang, ito kami niya, ito talaga totoong kwento. Hindi ba dapat niyang gawin ninyo? In a proper time. I think very soon, lalabas sila. Kasi reputasyon na dito eh. Di ba? He also has to protect his reputation. He's an artist. He's a brand ambassador. If he continues na tatanggapin niya lahat ng bugbog, eventually, mawawala, masisira na yung matutuluyan yung kanya. Wala pa siyang planong, kahit pa paano, sabihin yung katotohanan. Hindi tungkol sa pagmamahalan nila ni Bea, o kaya, at least sa inyong part lang. We're confident na maglalabas siya ng statement to explain this whole situation. Although, kami kasi, naawa pa kami sa kanya. Alam namin may problema siya eh. So, ayaw naming i-pressure siya na, pare, maglabas ka na ng statement ha. Maglabas ka na dahil apektado kami. So, we're just giving him time kasi alam naman namin na sa ngayon, masakit yung nangyayari sa kanya. Pero nadamay kami nga kaibigan niya. Hindi yung masakit lang dito, yung good intentions namin was twisted by people just to create a story na hindi naman totoo. Ako naman, sa kagustuhan kong tulungan din siya as an endorser dahil ginagawa naman niya sa social media, kinuha ko siya as yung brand ambassador namin. I feel effective naman siya in helping market clean fuel. Kaya, diba? Pero if he comes out, I mean, he's not just protecting you guys or clarifying things. He's also protecting himself. That's diba? Dapat siguro lumantad na rin siya at magsabi, o teka lang, hindi totoo lahat ng sinasabi ninyo niya. Para sa inyo at para sa kanya. I feel si Bea kasi umalis eh. I think nagpunta ng Singapore. I think hinihintay ni Dom na bumalik si Bea so that they could come out with the joint statement clarifying the whole issue. Hindi lang yung sa amin, siguro, pati yung sa kung ano yung nangyari sa kanila. How close are you with Bea? Nagsasama lang kami, minsan sa bahay ng barkada. Not really that close, I can say, no? Siyempre, mas close ako kay Ladom. But we talk about her all the time. Oo, kung ano nangyari, anong mga plano niya. Kaya nga, alam namin kung gaano kabigat yung situation because ang tagal din nilang magkasama Sayang. But we're optimistic na sana maayos nila yung problema nila. Whatever it is. And I'm hoping lang, the people around the relationship, and I'm just saying around Dom or around Bea, na sana bigyan nyo naman ng pagkakataon yung pagmamahalan nila, di ba?
I think they both deserve it. And yung sa amin naman, ako specifically, and si Bong, we will do everything we can also na ayusin din tong mga nangyayari. Para lang naman di rin maulit or mangyari sa iba yung mga ganitong mga fake news na pwede sirain ng isang pagkatao, isang reputation ng public personality. I hope na because of this, magkakapangil na yung batas, and we will do, or I will do some legal actions against this. Tingin mo may nasa likod nito? The demolition job against the both of you, the demolition job against Dominic Roque. I don't think naman that meron dyan na gusto kong gumawa ng demolition job sa akin. In fact, isang vlogger lang yung naglabas nung akin eh. Tapos tinanggal na rin niya yung post na yon. Maraming sumakay eh. Si Bullet mas popular sa akin. So hindi ko alam kung merong gustong manira sa kanya. Minsan yung chismis mas pinaniniwalaan kaysa sa katotohanan eh. Dahil di ba, kung the more sensational yung storya, mas madaming gustong makinig, at pagka napag-usapan na yun, ang daming gustong sumausaw. Di ba? So, ganun yung nangyayari. Now, with regards to your question, ako naman, I met Bea through Dom. Ganun din naman si Bullet. As we mentioned, dahil si Dom yung kabarkada namin. But I also became close to Bea because she would go to my house several times kasama ng family ko. They would have dinner with us. At kagaya ng sinabi ko, kukunin nga nila dapat akong ninong sa wedding nila eh. Oo, kaya nga ako, I'm confident na later on, siguro for the sake of that closeness and yung respect naman para sa amin na kaibigan niya, they should clarify this issue, come out and explain. Kung nakikinig sila ngayon, you have a message for Bea? Nalulungkot kami doon sa nangyari. Alam ko kung gaano kamahal ni Dom si Bea, and I know rin na Bea ganun rin naman kay Dom. In fact, nangihinayang kami because they were together for 3 years. So, diba? 3 long years. But sadly, because of this breakup, siyempre, while affected silang dalawa, may mga tao na naapektuhan na hindi naman dapat, kagaya namin ni Bullet, di ba? And we hope na they come out to clear yung pagkadawit naman sa amin ni Bullet dito sa kanilang sitwasyon. Actually, like I said a while ago, nasabi nga ni Bong kanina, although we understand their situation, we want to give them time to heal, to talk about things, na sana nga maayos din nila. But during those times na nag-iisip sila about what they're gonna be doing, I hope maisip din nila na may mga ibang tao nga na hindi kasama sa breakup, na hindi din pwedeng maiwasan lang rin. Well, we hope as friends, and I think it's the most decent thing to do. Hindi rin naman kami tao na sanay sa mga ganitong issues. Although we are public personnel, I mean, pareho kaming politiko, sanay kami sa mga issues. Although, ngayon lang ako nakarinig ng ganitong issue sa akin. That's the reason why I hope, they find some time to work things out para lang it won't get worse. Something as simple and as natural as fights and breakup, naging totally different monster eh. Because nga may mga hinahalo na dito. I think it's just making it worse for everyone. Not only for them, but lumalala sa amin din. Like I said, malit na kurot, di naman masakit yan eh. Pero pag kinukurot ka palagi, as in araw-araw for isang buwan na, masakit na rin eh. Then that's the reason why we're here. Both agreed kami ni Bong, to say our side once and for all. And ito lang talaga yun, talking. So we're not doing this for public fame or anything. We don't need it. Ang amin lang talaga is sana hindi maapektuhan yung mga people around us also. For us to come out and to also say na kahit paano hindi talaga totoo yung mga nangyayari. So we just want to clarify that. There are remedies in our laws, pwede nyo gawin para matigil na ito. Do you plan to file cyber libel against those who maligned you and destroyed your reputation? Ako definitely. I'm exploring already option. Tingnan natin, We'll see how fast gumalaw ang gobyerno natin, and umaasa ako na makakatulong to, Not just for us. Kasi if this can happen to us, ano pa kaya yung mga normal citizens na talagang walang kaya naman, nakakawawa naman. So, let it be an example for all na may balak na manira ng reputasyon ng isang tao na magbantay din. Na sana, wag nila sirain. Kasi with the powers of the internet now, the social media, ang napakalawak. You can really say anything, Si Bullet, animal yan, aso yan, or something. You can really say that, eh. And people have to be cautious of those things and how dangerous, although nakakatulong talaga ngayong panahon ang technology natin,
natin, it also comes with a price. May danger din with it. So that's the reason why I think the Cybercrime Division is also there to protect our citizens from bashing ba or mga fake news sa mga lumalabas. Pero gugulong lang ang hustisya kung action ka if you file a complaint. So when you file a complaint against these people who maligned you and destroyed your reputation. I agree, Gaya ng sabi ng Bullet, social media, grabe yung reach niyan eh. Hindi kagaya pagka lumalabas ka lang sa news, limited dun sa bansa natin, sa lugar natin, kung saan lang nabobroadcast yan. Pero yung social media now can be seen by anyone around the world. Kaya nga, sadly, yung mga people who makes this content should be more responsible. Lalo na kung alam naman nila na walang katotohanan yung ginagawa nila at gusto nila lang gumawa ng paninirang puri just for the sake of gaining followers, gaining viewers at the expense of people. Kagaya rin ang nabanggit ni Bullet. While we're public personalities, being public servant, ito bago sa amin eh. Pagka pinapag-usapan ka, tapos sasabihin na hindi, bading yan. Di ba? Pagka ganun, mas madali palang tanggapin. Pagka yung usapan hindi, babaero yan. Oo, tatawa-tawa lang kami ni Bullet. Pagka sanay kami dyan na ganun yung sinasabi sa amin. So this is something new and it affects other people also. And ako rin, being a lawyer, I'm also looking into this situation. Kasi ayoko rin na alagpasin rin ito na ganun-ganun na lang. Kaya siguro nga, yung naglabas sa akin, tinake down kagad. Siguro nalaman niya na abogado pala ako. Hindi lang yung pagsampan ng kaso sa akin. But, this is something which is very serious. It's destroying reputations. It's affecting people, not only us as individuals, pero yung pamilya. May anak kami pareho ni Bullet And para sa amin, yun yung mas importante na nasasaktan sila. Dahil yung mga kaibigan nila, hindi naman namin kaibigan. At maaaring mag-isip At least yung mga kaibigan namin, walang maniniwala na ganun Pero paano yung kaibigan ng anak namin? Baka isipin nila, di ba? Tuksuhin yung anak namin. Mga bata pa naman yung anak namin, di ba? Oo, mabuli sa eskwela. Serious implications. Repercussions Kasi hindi rin natin alam, mental health ng mga bata yan. They also do not want na mabansagan silang ganyan. Tatay mo ganito, tatay mo ganyan. Tsaka mas madalas sila sa social media than our generation. Yes. Talagang babad sila sa internet, sa Facebook, so madali sila maniwala. Posibleng ma-cyberbully sila doon. And malaking bagay yun. Yung natutokso ka, na kung ano-ano. Doon pa lang, tutuksoin ka habang bata ka, magagalit. Ito marami. Buong mundo If there's something to learn from this experience of yours, the both of you, anong may mapupulot nating aral dito at leksyon na pwede sigurong makuha ng mga nanonood sa atin? Well, actually, the lessons that we can take from this is nag-umpisa dito. To speak out kung ano lang yung tama, what is right. Kailangan din talaga i-voice out, Hindi rin pwedeng tumihimik lang tayo. And then, second, we don't know where this is gonna lead, pero we're hoping that this could be a start, a better future for our journalists. Kasi yun nga, nakakalungkot dito sa Pilipinas, walang control Parang Wild Wild West di ba? Ano kinuhanan ng site na Wala naman. Tsaka mahirap niya Siyempre, kukunan ka, iti-twist din nila. So, nakakatakot din. And we're getting used to that Yun ang mas nakakatakot. Nasasanay yung mga Pilipino na ganyan palagi. So, siraan. And people actually want to become so-called journalists or podcast hosts because of that. Kasi baka naman kumita sila or something. Maninira So, nawawala na yung Integrity ng natin journalists natin. So, sana because of this, maayos-ayos na the way we handle things. Lalong-lalo na yung mga sensitive moments such as yung mga ganito na madaming nadadamay sa isang malaking nagmamahalan na couple. I just hope na maayos to soon for the both of them. I wish them good luck and sana naman hindi pa nila isarado yung mga pinto and to reconsider the both of them. Pabayaan na nila yung mga sinasabi ng iba. There are people around each one of them na baka kung ano na sinasabi, sana makinig na lang sila sa sarili. Sometimes yung oras hindi mo nang mababalik yan. I'm just very optimistic na sana. Kongbong ikaw. Kasi di ba click lang ng click forward lang ng forward, share lang ng share. Actually, umabot sa ilang milyon yung views nyo yung regarding the stories about you guys. That's true Kaya nga, we hope as I mentioned earlier, people who does content, sana they start becoming more responsible. Minsan kasi, ang purpose, yung gusto nilang i-sensationalize kahit alam nilang hindi totoo, gagawin pa rin nila para lang makagawa ng storya, para lang maging juicy yung content na nailalabas nila, para
mas madaming taong mag-view, mas madaming taong mag-share, but we hope they realize they have to be more responsible. Social media is a very powerful tool. Hindi ka lang nakakasira nung taong pinapatukuyan mo, but it also affects our family, which is unfair to them. Like what Bullet said, well, sadly, nadamay kami dito sa personal na problema ni Bea at saka ni Dom. We hope, we pray for the best for them. Sana ay maiayos nila yan. And on our part naman, dun sa mga tao, it's more of an appeal. Sana madali naman malaman kung ano yung totoo Nakakapag-research nga sila, nakakakuha ng mga picture at it's very easy to find out kung totoo o hindi. Like yung dito sa sitwasyon na ito, gagaya sa akin, dali-dali naman malaman na pagka tinignan yung page nung kumpanya ko, andun naman yung mga storyline, alam naman nila na talagang endorser namin. So, why twist it? Why make it appear na binigyan ng gasolina? Hindi naman ganun yan. Before we end, any last message you want to say to our viewers and to whoever you want to go? Well, to the viewers, as I mentioned, well, sadly, nadamay kami sa isang napakalungkot na sitwasyon. Pagmamahalan ng dalawang tinuturing naming kaibigan. We hope that to the viewers, sana gaya ng nabanggit ko kanina, we have to be more responsible dahil kami ni Bullet, tanda na kami. Emotionally, kaya namin indahin yan pagka kami lang. Pero kasi yung mga paratang na yan affects other people also, especially our children. People out there sharing the contents, forwarding it to other people. We want you to know na liable din kayo. You're part of this people, of this group that spreading intrigues. Ako, unang-una, I'd like to thank you, Jay, this opportunity, this platform that me and Bong had the chance to talk about kung ano talaga yung nararamdaman namin. Kami, patawa-tawa lang namin, dinadaan namin sa biro. But like what he said a while ago, hindi lang sa amin yan Buti kung kami lang, tatawa-tawa lang kami yan. But there are people nga around, like children. Hindi namin alam kung nag-open up pa siya or how they really feel about the issue. So maybe they're putting a brave face pero deep inside. Possibly, madaming ganun na bata ngayon. So hopefully, it doesn't happen. So we had to come out. Also, sa mga viewers, I hope umiral yung common sense because it's far-fetched, it's ridiculous for some people to believe it or most people to believe something like that. Sana they have the decency and the understand situations like that. Sila maniwala, although what Bong said a while ago, nakakalungkot nga, mas nagkaka-interest yung Pilipino talaga sa mga ganitong spin-offs na mga storya. But it doesn't stop there Mas lumalaki siya into a bigger problem or a bigger monster in the future. So I hope yung mga ganito, just leave it at memes. Leave it alone. Huwag na natin ikalat, huwag na natin itanong kung totoo ba o hindi. I mean, common sense din naman So what it takes, just common sense to understand situations like that na hindi talaga couldn't possibly happen. So ganun lang. I just want to thank you for this opportunity. Bullet, thank you. And Jay, thank you very much. Maraming salamat. Maraming salamat. At pinagkatiwala niyo rin kami dito sa inyong istorya. And to our viewers out there, maraming salamat po sa pagtuod sa amin dito sa J. Ruiz Talks at Centro Artista. Abangan niyo po ang mga susunod naming episodes. Thank you.